sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Minsan sa kagustuhan nating makahanap ng katuwaan at kakaibang thrill, ay nakakalimutan natin ng mga lugar na ating dinadayo ay posibleng may madilim na nakaraan at kadalasan kapag ang nakaraang ito ay nauungkat at nagagambala ay nagpupumilit po itong magpakita at magparamdam. Dear Papa Dudut, ako nga pala si JJ, hindi ko tunay na pangalan, isang 36 years old bachelor na mahilig sa thrill sa buhay. Hilig ko po ang makinig sa inyong programa dahil na nga din sa dami ng mga nagsishare ng mga nakakatakot nilang karanasan dito na minsan ay nakakapagpatindig sa aking balahibo. Isa po kasi ito sa mga gustong-gusto kong topic. Marami sa aking mga kakilala ang nawi-weirduhan sa akin dahil nga po sa hilig kong ito. May mga pagkakataon kasi talaga na kung saan-saan ako napapadpad na lugar para lamang makaranas ng tinatawag ko ngang kakaibang saya. Ilan sa mga paborito kong puntahan ay yung mga sinasabing pinapakitaan ng mga sinasabi nilang mga multo ng mga nakaraan. Dahil nga din sa ganito kong habit ay naganap ang isang bagay na hindi ko akalain na magpapabago sa aking happy-go-lucky na kaisipan. Nangyari ang aking kakaibang karanasan na ito noong minsang may marinig ako mula sa aking mga kakilala na bagong bukas na horror house kung saan ay ilang araw pa lamang ang mga bumibisita dito ay nakaranas na ng mga hindi maipaliwanag na mga kaganapan. Meron daw na ilang oras na nagstay doon ngunit akala nila ay ilang minuto pa lamang ang nakakaraan. At may ilan naman na nagsasabi na parang napunta sila sa ibang lugar pagkapasok sa horror house na ito. Pero ang pinaka nakapukaw sa aking pansin ay yung mga kwento kung saan ay may mga nakikita daw dito na mga nakakatakot na bagay na hindi naman kabilang sa mga inihandang display ng may-ari ng nasabing horror house. Mas marami daw na nakadisplay dito kapag sumasapit ang Halloween dahil mas patok daw ang ganitong atraksyon kapag ganitong panahon. Gusto ko din itong subukan kaya naman talagang hinintay ko na dumating ang pagdiriwang ng naturang okasyon upang mapuntahan ko ang napapabalitang lugar na ito. Talaga daw kasing creepy din ang pakiramdam kapag nasa loob ka. Dahil ang bahay na ginamit dito ay totoong haunted house, kung saan ay pinapaniwala ang ginamit bilang kuta ng mga Hapon noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Marami daw nasawing mga individual, kabilang na nga din ang ilang mga Pilipinong sundalo. Ayon sa usap-usapan, kapag pumasok ka sa loob ng horror house na yon, ay makikita mo na karamihan din talaga sa mga disenyo nito ay tungkol sa nakaraang tinataglay nito. May mga hospital beds doon kung saan may ilang nagpapanggap na mga sundalong Hapon na sugatan at mga kagamitang ginamit noong panahon ng digmaan. Nung dumating nga ang pinakahihintay kong araw, ay nakaramdam ako ng kakaibang excitement dahil kumpara sa mga nauna ko nang napuntahang mga lugar ay mukhang eto ang real deal. Bibihira kasi sa mga napupuntahan kong lugar yung masasabi ko talaga na totoo ang mga kwento.
Maaga pa lamang ay bumiyahe na ako dahil nga medyo malayo-layo din ang lokasyon ng nasabing horror house na aking dadayuhin. Isa din sa dahilan kung bakit maaga akong nagpunta ay upang makapagpa-reserve ng aking slot sa mga maaaring makapasok sa lugar ng naturang atraksyon. Balita ko kasi ay maraming hindi nakakapasok doon kahit pa nga nakapila sila dahil nga sa dami ng mga taong nais na makapag-try ng experience dito. Tanghali na din noong nakarating ako sa aking destinasyon. Dumiretso na ako sa lokasyon kung saan ay makikita ang horror house. Medyo maaga pa noon pero may iilan ding mga tao na nais ding maunang makapasok dito katulad ko. Nasa pang 20 tao na nga ako sa listahan. Sa isang pasok naman daw ay 10 katao ang kanilang pinapayagan. Kaya pang second batch lang din naman daw ako at saglit lamang maghihintay. Binigyan lamang nila kami ng oras kung kailan kami maaaring bumalik doon para sa aming pinareserve na pwesto. Alas 7 ng gabi pa naman ang schedule ko kaya naman nag-check-in muna ako sa isang motel upang makaidlip at makapag-relax bago bumalik doon. Habang nagpapahinga ako ay hindi ko maiwasang isipin kung ano ang mga posibleng makita ko sa loob. Bagaman kasi at may mga naririnig na akong itsura nito, ay iba pa din ang pakiramdam na ikaw mismo ang nasa loob nito. Kakaisip ko nga ay nakaidlip na din ako. Nang magising ako, ay agad na din akong nagasikaso at medyo maaga pa din naman ang mga oras na yon. Pero ayoko kasi na last minute pa pupunta dito. Pagdating ko nga ay kita ko na ang mahabang pila ng mga tao at napangiti ako dahil mukhang tama ang desisyon ko na magpalista na ng maaga dahil kung hindi ko yon ginawa ay baka kasama ako sa mahabang pila na yon na umaasang mabigyan ng pagkakataong mapasok ang naturang lugar. Saktong alas 6 ng gabi ay nagpapasok ng mga tao. Ako naman ay nakaabang lamang sa labas kung ano ang magiging reaksyon ng mga taong nasa loob nito. Hindi pa man nagtatagal ay nakarinig na kami ng sigawan at napangiti ako ng mga oras na yon dahil mukhang worth it naman pala ang aking pagpunta doon. Meron o wala man akong makitang kakaiba dito. Sunod-sunod na sigawan ang aming narinig sa loob nito. Nakikita ko ang excitement ng ibang naghihintay din. Halos hindi na ako makapaghintay na makapasok sa loob at naiinip na talaga ako na matapos makapag-tour ng mga naunang bisita. Bago dumating ang alas 7 ng gabi ay masayang nagsilabasan ng mga kabilang doon sa batch 1. Pinaghintay lamang kami saglit upang i-check ng mga staff ang lugar bago kami muling papasukin dito. Sa buong paghihintay ko ay hindi ko maalis-alis sa aking mga labi ang ngiti. Super excited talaga ako na sa wakas ay eto na ang pinakahihintay kong pagkakataon. Makakapasok na ako noon sa naririnig ko lamang na lugar na punong-puno ng kwento ng horror house. Paglabas ng mga nag-check na staff ay agad din naman kaming pinapasok. May ilan na nakikipagkwentuhan sa akin at nagtatanong kung bakit ko naisipang pumunta dito. Sinabi ko naman ang totoo na naghahanap talaga ako ng thrill at nabalitaan ko ngang ang lugar na yon ang isa sa mga pinakamagandang lugar na puntahan kung eto ang hanap mo. Marahil ay curious din ang mga ito sa lugar na yon kaya naman nagtanong ang mga ito sa akin kung naniniwala ba ako sa mga usap-usapan na may nagpapakita sa loob nito. Nginitian ko lamang sila, Papa Dudut, dahil sa totoo lamang ay medyo duda din ako doon. Ang sa akin lang ay gusto ko lang din talagang makita ang lahat ng mga naririnig kong kwento. Sa pintuan bago tuluyang makapasok sa loob ng horror house ay nakita ko ang isang individual na nakabihis ng pangsundalong uniforme ng Hapon. Medyo unique ito sa akin dahil hanggang sa makapasok kami ay nakamasid siya sa amin. Doon ko lamang nakita ang right side ng kanyang muka. Butas pala ang ulo nito at tagos ito sa kabilang bahagi ng kanyang ulo.
Napangiti ako kasi ang realistic ng itsura ng effects nito at magaling ding umarte ang nakuha nilang nagpapanggap na ito. Nagtaka nga lang ako noon kasi kung nakita ito ng ibang kasamahan ko sa batch na yon, lalo na yung mga kababaihang marahil ay mapapatilina ang mga ito. Isa pa ay hindi ko naman napansin kanina ang taong yon nung naghihintay kami. Pinabayaan ko na lamang ito dahil baka naman hindi ko lamang ito napansin kanina habang nagmamasid ako. Nang tuluyan na kaming makapasok sa loob ay bumungad sa amin ang medyo dim light na background. May sala doon at sa gitna nito ay may piano na makikita kung saan ay may nakaupong isang babaeng nakaitim. Nakabelo ito at tahimik lamang na nakaharap sa piano. Nang maramdaman siguro nito na nandun na ang mga bisita nila ay tumugtog na ito. Unti-unti siyang lumingon sa amin at ipinakita ang nakakatakot niyang itsura na duguan. Kung iba ay nagsigawan, ako naman ay natatawa at napabulong. Na yun na ba yun? Nagpatuloy kami sa aming paglalakad sa loob. Pakiramdam ko ay hindi ako matatakot kung sasama ako sa ibang kabatch ko kaya naman nagpasya akong himiwalayin sa kanila sa paglilibot. Sa paghiwalay ko ay napadpad ako sa may mga hospital beds kung saan ay may ilang mga nakahigang individual. Ang ilan sa mga ito ay may mga bandage sa kanilang muka samantalang ang iba doon ay sa may paa at kamay. Makatotohanan pa nga ang itsura ng mga tila na putulan ng paa na mga individual doon. Dito ako napangiti dahil naisipan ko na mukhang totoo nga na maganda talaga ang lugar na yon. Dahil realistic talaga ang kanilang mga ipinapakitang performance at mga prosthetics. Naglibot-libot ako dito habang nakangiting nakamasid sa mga sundalong Hapon na ginagamot. Rinig na rinig ang kanilang mga ungol na akala mo ay talaga namang nasasaktan ito. Hindi ko napigilan ang sarili ko na lapitan ng ilan sa mga ito at talaga namang kung titingnan mo ito ay parang hindi lamang makeup ang nilagay sa kanila at ang mga expression sa kanilang mga muka ay talaga namang makatotohanan. Alis na sana ako doon nang bigla naman itong dumilat. Galit na galit ang mata nito nang makita niya ako. Sumenyas ako dito ng approve dahil sa galing nito sa kanyang ginagawang role. Alis na sana ako papadudot nang biglang hawakan ng sundalang yon ang aking kamay. Sa sobrang higpit nito ay hindi ko kaagad matanggal. Pabiro ko pa itong sinabihan na pre, okay na, natakot mo na ako. Naniniwala na ako sa iyo. Pwede mo na akong bitawan. Natatawa pa ako nito bago muling tinangkang tanggalin ang pagkakahawak niya sa akin. Ngunit hindi talaga nito binibitawan ang aking braso. Medyo nainis na ako kaya nilakasan ko na ang paghaltak dito. Mas nagulat ako nang bigla na lamang itong bumangon at sumigaw gamit ang salitang Hapon. Tapos ay ngumiti ito at sumuka ng dugo. Nakaramdam naman talaga ako ng totoong takot na mga oras na ito. Nabitawan man niya kasi ang aking kamay, pag-angat ko naman ang aking tingin ay nakatingin na ang lahat ng naroon sa lugar na yon sa akin. Mga nakangisi ang mga ito na akala mo'y nakakatuwang mga nagaganap. Napatras pa ako ng mga oras na ito dahil halos sabay-sabay silang lumapit. Bumangon ang lahat ng mga pasyente doon at nilapitan ako. Mubulong ang mga ito ngunit hindi ko naman maintindihan ang kanilang mga sinasabi. Iba na ang nararamdaman ko ng mga panahong yon ngunit pinatatag ko ang aking kalooban. Nagpatuloy ako sa pag-atras dahil nakita kong may malapit na pintuan sa aking likuran, papadudot. Hindi ko inaalis ang paningin ko sa mga tao sa loob ng parang infirmary na yon dahil hindi ko alam kung ano ang maaari nilang gawin sa akin. Kapag inalis ko ang aking paningin sa kanila, nang maramdaman ko na nakasandal na ako sa pintuan, ay doon ako tumalikod upang buksan ang pintuan. Ngunit laking gulat ko na kahit na anong gawin kong tulak dito ay hindi ito bumubukas. Kinatok ko na ito ng malakas upang marinig ako ng mga kasamahan ko doon sa tour ngunit parang walang ibang tao sa labas nito. Ramdam ko na papalapit na sa akin ang mga nilalang na yon. Nagpa siya akong ipikit ko na lamang ang aking mata upang hindi sila makita.
Hinintay ko na makalapit sila sa akin, ngunit ilang saglit na ang nakakalipas ay wala naman akong naramdaman na kahit na sino na nasa likuran ko. Wala na din yung naririnig kong mga bulong kanina, kaya naman idinilat ko na ang aking mata upang tignan kung naroon pa ba ang mga ito. Wala na mga ito at parang bulang naglaho ang mga ito at ang bakas ng kanilang mga ginamit kanina lamang na mga aparato at iba pang kagamitan na panggagamot ay wala na doon. Tanging mga wax figures na mga sugatang sundalo na lamang ang naroon, maging na mga nurses. Bagaman at nakahinga na ako ng maluwag, nawala ng mga ito ay hindi ko maiwasang mapaisip kung saan naman kaya sila napunta. Imposible naman kasing mabilis nilang nilinis ang lugar na yon sa loob ng ilang segundong pagpikit ko. Nakakaramdam na talaga ako ng hindi maganda na mga oras na yon dahil alam kong may posibilidad na hindi kasama sa palabas ng mga namamahala sa horror house na yon ang aking nakita. Nanlalamig na ang aking katawan ng mga oras na yon dahil alam kong nasa bungad pa lamang ako ng aming paglilibot doon at may posibilidad na may makita pa akong mga kakaibang bagay dito. Pero at the same time ay hindi ko mapigilang hindi matuwa. Alam ko marahil para sa inyong mga tagapakinig ay medyo weird ako dahil gano'n na nga ang nakita ko ay parang masaya pa ako. Kung sa iba marahil nangyari ang ganitong sitwasyon ay baka tumakbo na ang mga ito palabas. Pero para sa akin kasi ay patunay ang naturang kaganapan ng mga usap-usapan sa lugar na yon ay totoo nga. May mga nagpapakita talaga ditong mga kaluluwa na mga nasawi sa digmaan. Isa pa ay tumatak sa aking isipan ng isang bagay. Kung gusto akong saktan ng mga nilalang na yon kanina ay nagawa na sana nila noong hindi ako makalabas sa loob ng kwartong ito. Ngunit hindi ginawa ng mga ito, Papa Dudut. Sa aking konklusyon ay hindi naman sila nananakit. Marahil nais lamang manakot ng mga ito dahil nga ayaw nila na nagagambalang kanilang lugar pahingahan. Bago ako lumabas ng kwartong yon ay huminga muna ako ng malalim upang mawala ang kabang aking nararamdaman. Nang alam kong okay na ulit ang aking pakiramdam ay saka ko itinulak ang pintuan. This time ay mabilis na itong bumukas at doon ako napadpad sa ibang bahagi ng sala. Nandun pa din ang tumutugtog na babae sa piano at parang nagulat pa nga ito na lumabas ako sa bahaging yon ng kwarto. Gumiti lamang ako dito bago nagpatuloy sa pag-iikot at nagpa siyang hanapin ang aking mga kasama. Habang paakyat ako sa hagdanan ng bahay na yon ay nakita ko ang mga makalumang litrato na nakadisplay doon. Hindi ko alam kung totoo ang mga nasa litrato ay nabuhay nga noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pero natutuwa pa din akong pagmasdan ang mga ito. Napako ang aking paningin sa isang frame kung saan ay may mga kumpol ng sundalo at sa gitna nila ay may mga nurses na posibleng gumagamot sa mga nasusugatang habang may gyera. Tinignan ko itong maigi at doon ay narealize ko na ang ilan sa mga nasa litrato ay namataan ko kanina doon sa tila infirmary section na aking tinungo. Nandun din ang sundalong Hapon na hinawakan ako ng mahigpit kanina. Nang suriin ko ang hinawakan nitong bahagi ng aking kamay ay nagkaroon po ito ng pasa. Hindi ko naman yun ininda at nagpatuloy na sa aking paglilibot. Naabutan ko naman ang mga kasamahan ko na naglilibot sa mga silid sa taas ng bahay na yon. Sa loob ng mga kwarto ay nakadisplay ang ilang mga kagabitang pinapaniwalaang ginamit noong panahon ng digmaan. Nandun ang mga baril na may mga nakakabit pang bayoneta. Nakakase naman ang mga ito, kaya safe naman na hindi mahawakan ng kahit na sinong naroon. Habang naglilibot kami ay narinig namin ang tili ng isa sa aming mga kasamahan. Mabilis itong nilapitan ng iba. Namumutla ang mukha nito habang nakaturo sa isa sa mga glass case na nakadisplay doon. Sa loob nito ay nakita ang isang uniformeng may butas sa may bahagi kung saan located ang ating puso.
Nagtatanong ang mga kasamahan nito marahil ay mga kaibigan niya kung bakit natatakot ito sa simpleng damit na yon. Dito nagkwento ang babae na habang pinagmamasdan daw niya ang glass case na yon ay may napansin siyang kakaiba. Kita niya ang kanyang refleksyon dito ngunit bukod doon ay may iba pa siyang nakitang individual na nasa kanyang likuran. Tila ba sinusukat nito ang damit dahil ang ulo at mga kamay nito ay nakatapat sa bahagi kung saan isinusuot ang mga ito. Paglingon naman daw niya, sa kanyang likuran ay wala naman siyang nakita na kahit na sino. Kaya napatili daw siya dahil walang tao sa kanyang likuran. Kaya sino ang nakita niyang kasama niya sa refleksyong yon sa salamin? Natatawa namang nagbiro ang isa sa mga kaibigan nito na baka naman daw yung nakita nito ay mga hapong siyang may-ari ng naturang kasuotan. Marahil ay na-miss daw nitong magsuot ng ganong damit. Kaya naman bumisita ito upang makita ang kanyang sarili na suot-suot muli ang kanyang uniforme noong nabubuhay pa siya. Isang malakas na hampas naman ang natanggap nito sa kanyang kasamahan dahil natakot na nga daw siya ay mas lalo pa itong nananakot. Tinignan ko naman ang mga sinasabi niya ngunit sa pagkakataong yun ay wala na doon ang sinasabi nitong refleksyon. Sinabi na lamang ng ibang mga kasama namin sa tour na yon na baka naman daw may effects silang ginagamit upang magmukhang may nagsusukat ng damit na ito. Dito lamang nakalma ang babaeng yon at lahat nga sila ay tinawanan na lamang ang kanilang mga naisip na nakakatakot na senaryo. Ako na kanina ay nakaranas ng kababalaghan sa horror house na yon ay hindi maiwasang isipin na bakang nakita ko nga ay totoong kaluluwa ng sinumang may-ari ng uniform na yon. Bago ako umalis sa silid na yon ay nagpakita ako ng paggalang sa mga kagamitang Hapong naroon sa pamamagitan ng pagyuko na sa kultura ng mga Hapon ay nangangahulugan ng pagpapasalamat at paghingi ng tawad. Pagkalipat namin sa ibang bahagi ng bahay ay marami pang mga bagay na nakadisplay dito. Sa paligid nito ay may mga nakadisplay na mga baso at plato na may kaunting basag habang nakalatag sa lamesa. Sa bahaging yon ay parang may mga wax figure pa ngang makikita na mga sundalo na nakaupo sa hapagkainan at nakangiti ang mga ito. Batay sa nakasulat sa mga papel na nasa gilid nito ay eto umano ang ginagamit ng mga naninirahan doon tuwing nagsasalo-salo sila sa hapagkainan. Habang abala kami sa pagtingin sa mga ito ay nagsilabasan ang mga aktor ng horror house na yon na nakasuot ng mga uniforme ng mga sundalong Hapon. Dala-dala ang kanilang mga peking baril na may bayoneta kuno. Ay nagpapanggap ang mga ito na hinaharas ang mga bisita. Napasigaw naman ang iba at lumalayo sa mga ito. Ang iba naman ay tatawa-tawa lamang habang ako naman ay nakatingin lamang sa kanila. Parang ang childish lang kasi para sa akin ang ganitong senaryo. Habang abala sila sa ganitong palabas ay nagulat kaming lahat nang isa sa mga baso doon sa may lamesa ay bigla na lamang humagi sa pader. Dahilan upang mabasag ito. Napatahimik ang lahat maging ang mga staff na naroon. Nagkatinginan sila sa bulong na nangyari na naman pang ilan na ba ito. Napatingin naman ako sa kanila at mukhang hindi ito ang unang beses na naganap ang ganong insidente. Kita naman ang pamumutla ng ibang mga naroon dahil sa mga nangyari. Kahit naman siguro sino ay mabibigla kung may bigla na lamang hahagis ng gamit kahit na wala namang nagbato nito. Napansin naman nito ng mga staff. Kaya naman iginaya ng mga ito ang lahat patungo sa susunod na destinasyon. Mabilis namang sumunod sa mga ito ang mga tao doon. Ako naman ay nagpahuli na lamang. Bago kami makalabas sa kwarto ay nilingon kong muli ang lamesa kung saan ang galing ang humagis na baso. Pero nagulantang ako dahil ang mga wax figure na kanina ay nagpapakita ng masayang salo-salo ay nakalingon na sa amin ang mga ulo. Bagaman at nakangiti pa din ang mga ito, ay ang creepy pa din tingnan ng mga ito. Agad kong ibinaling
sa unahan ng aking pansin at sumunod na sa aking mga kasamahan sa tour. Dinala kami ng mga staff sa isang parang underground tunnel sa loob ng bahay. Tangi mga incandescent light bulb na lamang ang ilaw doon na siyang nagpadagdag sa nakakakilabot na aura ng lugar. Alam niyo yung itsura ng mga underground prison. Parang ganon ang itsura nito dahil sa mga rehas sa ilang mga tila kwarto dito. Sa loob noon ay may mga upuan na parang may mga strap. Ayon sa mga kasama naming staff, ang mga naturang upuan ay ginagamit nung ikalawang digmaang pandaigdig bilang torture chamber para sa mga Pilipinong sundalo na nahuhuli ng mga Hapon. Dito daw sinasagawa ang pagbubunot ng mga kuko ng mga bihag at ayaw maglabas ng impormasyon at iba pang mga paraan ng pagpapahirap. Marahil ay parte din ng kanilang palabas ang mga nakikita namin ngayon na parang mga pinapahirapang mga tao na nasa loob ng kulungan. Nangingibabaw doon ang sigawan na mga kunwari ay pinapahirapang individual. Karamihan sa mga kababaihan doon ay hindi makatingin sa mga ito dahil nga sa sobrang brutal ng ginagawang torture. Habang naroon kami ay nakakarinig kaming lahat ng iyak mula sa isa sa mga madilim na selda. Iyak ito ng isang babae na punong-puno ng hinagpis. Malamig ang boses nito na kapag narinig mo ay parang pati ang katawan mo ay manlalamig din. Akala ko ay parte pa din ito ng palabas nila, ngunit nang makita kong pati ang mga staff ay natatakot din. Doon ko napagtanto na hindi na ito parte ng kanilang arte. Mukhang may ibang nilalang na nagpaparamdam doon. Alanganin na din ang ngiti ng mga ito at sinasabing pag-akyat namin sa hagdanan ay doon na din magtatapos ang aming horror house experience. Nagmamadali na mga ito sa kanilang paglalakad, ngunit parang ang layo ng aming nilalakad. Dahil ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa din namin natatanaw ang hagdanan na sinasabi nila. Maging ang mga ito ay nag-aalala na dahil nagbubulungan na din sila na mukhang napaglaruan na naman tayo. Bagaman at nakikipagkwentuhan sila sa amin ay pansin ko ang takot sa likod ng kanilang mga ngiti. Sumabay pa dito ang pagpatay sindi ng ilaw, kaya naman panaytili na ang ibang kababaihan na kasama namin doon. Pinipilit naman silang pakalmahin ng iba pang mga kasama namin. Ngunit ramdam mo talaga sa paligid ang takot na nararamdaman ng mga ito. Maging ang mga nagpapanggap nga sa loob ng kulungan ay napalabas na din na parang nagtataka kung ano ang nagaganap. Hindi na din ako komportable ng panahong yon. Hindi na kasi tuwa o thrill ang nararamdaman ko, kundi takot sa mga posibleng mangyari sa amin sa loob ng underground prison na ito. Ilang sandali pa kaming naglakad nang sa wakas ay matanaw na namin ang hagdanan na sinasabi nila. Dito kami lahat nakahinga ng maluwag. Pagkalabas namin ay nagtaka yung tao doon sa booth kung bakit kasama namin yung mga kasamahan nilang nakabihis ng uniforme ng sundalong Hapon. Nagbubulungan ang mga ito. Marahil ay sinasabi nito ang mga naganap sa loob, kaya naman nang gabing yon ay itinigil muna nila ang kanilang operasyon. Humingi naman sila ng pasensya sa ibang mga naghihintay. Ayon sa kanila ay nagkaroon lamang ng kaunting aberya sa loob, kaya naman hindi na nila may pagpapatuloy pa ang susunod na batch. Binalik na lamang ng mga ito ang bayad sa mga tao. Habang nasa labas naman kami ay hinanap ko ang gwardyang Hapon kanina na nakita ko nakatayo sa may labas ng pintuan, at nang hindi ko siya makita ay nagtanong ako sa isa sa mga staff doon kung sino ang gwardyang naroon sa may pintuan bago pumasok. Nilarawan ko pa ang itsura nito sa kanya at nagtataka naman itong tumingin sa akin, sabay sabing wala naman silang gwardya doon at ang mga nakita lamang naming mga staff ang siyang naroroon. Bagaman at nagulat ako sa kanyang sinabi ay hindi ko ito pinahalata. Nagpasalamat lamang ako sa kanya at tahimik na umalis sa lugar na yon. Doon ko na pagtanto na sa simula pa lamang ay may mga nagpaparamdam na sa amin na hindi nabibilang sa mundong ibabaw.
Habang naglalakad ako palayo sa lugar na yon ay narinig ko ang isang matandang nakatanaw sa horror house na nagsalita. Nagambala na naman siguro namin sila. Matapos nito ay naiiling itong pumasok sa loob ng kanyang bahay. Mukhang sa aming pagsasaya ay nagambala namin ang mga nananahimik na kaluluwa sa bahay na yon at hindi nila ito nagustuhan, kaya naman pinaglaruan at talagang tinakot kami. Parang na-realize ko din na mga panahong yon na hindi pala sa lahat ng oras ay makapagdadala ng tuwaang thrill na hinahanap ko. Minsan ay nagdudulot ito ng kakaibang takot at galit para sa mga nilalang na itinuturing kong source ng kasiyahan. Ilang buwan lamang matapos ang nangyaring yon ay nabalitaan ko na lamang na hindi na muling nagbukas ang horror house na yon. Simula po ng araw na yon ay ibang thrill na ng buhay ang aking hinahanap. Nandyan yung nagtry na lamang ako ng mga extreme activities at hindi na sumubok pang maghanap ng mga haunted na lugar. Ayoko na ulit makagambala ng ibang nilalang dahil sa susunod ay hindi ko na alam ang maaari nilang gawin kapag naistorbo ang kanilang nananahimik na pagpapahinga. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras. Lubos na gumagalang, JJ. Hindi lahat ng bagay na masaya ay nakakatuwa para sa lahat ng mga nilalang, lalo pa nga at kung ang mga nilalang na yon ay mga yumaong tao na nais na lamang ng katahimikan sa kanilang pagpapahinga. Tandaan po natin palagi na minsan ay hindi din maganda na istorbuhin natin sila dahil may mga pagkakataon na kapag sila ay nagalit ay maaaring may mga gawin silang bagay na hindi natin nanaisin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.